Tapos, he asked, I forgot the name of the lawyer who died. Si attorney something, anyway. Di ba, nagpunta siya sa siya nag-file ng complaint. Then later, before he died, sabi niya, politika lang pala, ginamit lang ako. Marami siyang, lahat ng mga kasinungalingan nilalabas niya to make himself politically relevant. But, ang problema, mga kasama sa media. Usapan niya, walang ganyang usapan. Ayan, malina. Oh, walang ganyang usapan. Ibig sabihin, mga kababayan, ibig sabihin, i-comment nyo mga kababayan kung anong sa tingin nyo ibig sabihin dyan. Mayroong mga usap-usapan dyan sa mga taga-House of Representatives, ng mga kalyado nila, kasama si Tamba mga kababayan, si Martin Romualdez, at kasama si PBBM. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome ulit dito sa ating itong Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito ulit tayo para sa bagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, mapag-usapan natin itong mga nangyayari pa rin dito sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa politika mga kababayan. At ito, ano itong mga pag-usapan natin? Ito, Salvador Panelo mga kababayan. Binara itong mga bayarang media. Oh, bakit kaya mga kababayan? Ito, pag-usapan natin ito mga kababayan. At ito pa, pangalawang pag-usapan natin. Ito rin, yung script mga kababayan tungkol dito sa mga anomalya sa DPWH, kompleto na nga ba? Dito pag-usapan natin yan mga kababayan. Ito, unang-una kaagad tayo mga kababayan. Punta tayo doon or pag-usapan natin dito yung pag-iipit ng mga contractors mga kababayan. Okay? So, dalawa yung nakikita nating punto dito. Okay? Una-una, iipitin yung mga contractors para magsumbong at magsalita kung sino talaga yung mga mastermind dito mga kababayan at kung sino yung mga politika involved at binibigyan nila ng pera mga kababayan. Okay? Pero unfortunately mga kababayan, na nakikita nating panggigipit dito sa mga contractors, mga kababayan, ay para kontrolin itong mga ilalabas na impormasyon ng mga contractors. Oh, bakit natin nasabi yan mga kababayan? I think sinabi na din ito ni Ferdinand Topacio. Sinabi ni Ferdinand Topacio mga kababayan. Ito, iipitin yung mga contractors para pwede na silang diktahan ng kung sino man ang kumukontrol dito sa script mga kababayan. O katulad ng mga engineers, mga DPWH engineers ng mga kababayan. Sa tingin niyo ba, walang nagdidikta sa kanila? Sa tingin niyo ba lahat ng kanilang mga sinasabi ay talagang walang impluwensya yun? Okay? Katulad ng ginagawa nila doon sa Quad Committee hearing mga kababayan na kung saan iniipit yung mga pulis para susundin yung script na gusto nila. Ganito din yan mga kababayan. Again, okay sana kung iipitin ang mga contractors hanggang sa magsalita mga kababayan. Pero sa tingin nga natin, itong gobyerno, lalong-lalo na itong DOJ mga kababayan, walang kakayahan na mag-extract ng information galing sa mga contractors mga kababayan nang walang sa organikong pamamaraan. Tama ba yung term ko? Sa simpleng pagtatanong o pag-iimbestiga lang mga kababayan. Okay? So, yun na nga, agree na sana ako doon na for the meantime, bigyan mo na or ipasok mo na sa Witness Protection Program para ma-encourage sila mga kababayan. Kasi dalawa naman yung paraan. It could be by force, yun nga, ito iniipit mo, or it could be, ito, gagawin mong kakampi. Gagawin mong kakampi yung mga contractors mga kababayan. Unfortunately, ang pinili nila dito ay iniipit. Paano iniipit? Ayan na nga. Anong tawag nito? Hindi ipapasok, hindi bibigyan ng proteksyon. Kasi daw, dapat magsuli muna ng pera. Yun nga ang problema mga kababayan. Sino nga ba ang may alam dito? Again, ako okay din ako sa restitution. Of course, sinong hindi? Lahat tayo mga Pilipino, including Senador Marcoleta mga kababayan, ang hindi lang naintindihan ng iba, hindi lang nila makuha talaga, ay yung restitution ay mamaya na.
ang hinahabol natin dito ay yung impormasyon, mga kababayan. Okay? Ito na nga. Sige, halimbawa, unahin natin yung restitution bago makakuha ng impormasyon, mga kababayan, bago ilagay ito sa Witness Protection Program. Sinong makapagsasabi dito kung magkano ang kailangang isauli ng mga diskaya? Kahit sila nga, mga kababayan, hindi nila alam kung magkano yung kailangan nilang isauli. Kasi nga, mga kababayan, nagkapital yan, nagsweldo yan ng tao, may expenses yan. Kaya nga kumukuha yan ng mga, anong tawag nito? Bookkeeper, mga accountant, para magproseso ng kanilang babayarang tax. Of course, mayroon silang kaso, tax evasion. Kailangan nilang harapin. Di ba? Hindi naman sinasabi na kapag mapasok ka sa Witness Protection Program, automatic, pati yung tax evasion case mo ay mawawala. O hindi naman sinasabi. Ang sinasabi lang, ipasok lang sa Witness Protection Program para maprotektahan, para magsalita kung sino yung mga malalaking tao dito. So, unang-una, yan yung una-una natin. Ito, pangalawa, mga kababayan, naging ombudsman si Crispin Boying Rimulya. Anong ginawa? First 5 days pa lang, nanghuhula na, mga kababayan. Nanghuhula na. Sinong hinuhulaan? Hinuhulaan lang na ang pinoprotektahan ng mga diskaya ay si Senator Bongo. Tignan ninyo, ha? Ito yung script. Okay? O ito yung script, mga kababayan. Inipit yung mga diskaya. Most likely, yung ibang kontraktor din posible. Kung sino pang lalapit na mga kontraktor. Tapos, ngayon, naglabas ng statement para dito mag-focus yung media na pinoprotektahan ng mga diskaya ay si Bongo. Again, panghuhula lang. Walang ebidensya. Okay? Kasi, balikan niyo yung interview niya kay Pinky Webb, mga kababayan. Anong sabi niya? Sa tingin ko. Sa tingin niya lang. Walang ebidensya. Walang statement ni kanino, contractor man or engineer, na nagtuturo kay Senator Bongo. Ngayon, pagkatapos niyan, mga kababayan, eto na. Ang pinakihihintay nating lahat. Si Trillanes, mga kababayan. Si Antonio Trillanes. Again, sabi ko nga, ayaw ko na sanang patulan ito si Antonio Trillanes, mga kababayan. Ang problema, ewan ko lang magkanong bayad dito kay Trillanes, mga kababayan. Mukhang ang ganda ng trabaho ni Trillanes. Kasi, of course, hindi tayo naniniwalang walang bayad yan. May kapalit yan, mga kababayan. Okay? Huwag na tayong magbulahan dito kung sasabihin yung walang bayad yung ginagawa ni Trillanes na yan. May kapalit yan. Nag-iingay lang. Tinanong, ano pang ebidensya ang may papakita mo? Nagalit sa media, mga kababayan. Nagalit doon sa nagtatanong. Sabi niya, yung mga kontrata hindi pa ba sapat? Anong naging problema sa kontrata, mga kababayan? Di ba? Anong problema? Na ang nakakuha ng kontrata ay kapatid ni Senator Bongo. Na kung saan, unang-una, nung mayor si PRRD, wala namang decision-making power si Bongo nung time na yun, mga kababayan. Ngayon, dito pa lang, meron siya issue na kasi unang-una, imbestigahan yan, dapat i-prove ni Trillanes, mga kababayan, na dapat doon sa pagdesisyon, kung sino mang nagdesisyon doon sa City Hall na kumuha ng kontraktor na kapatid or ama ni Bongo, ay inimpluwensyahan ni Bongo. Diyan pa lang, mga kababayan, medyo tagilid na. Di ba? Pero of course, hindi yan yung pag-usapan natin. Pag-usapan natin, ito sunod-sunod na yung mga pangyayari, mga kababayan. Di ba? Nanghula si Crispin Boying Rimulya, yung mga kaso na yan, na final ni Trillanes, dati pa, 2017 pa. Ni-reject na yan ng ombudsman. Ilang beses na. Hindi na yan pinansin. Kasi nga, ang hirap i-prove, mga kababayan. Tapos, kahapon, nag-file na ng kaso si Trillanes, mga kababayan, sa ombudsman. Anong kasunod dyan? Of course, itong mga bayarang media. Itong mga bayarang media, itong mga kababayan, pakinggan natin dito si Salvador Panelo, mga kababayan. Nasa na yun?
Teka lang. Ito mga kababayan. Ayan. Ito pala. Sorry. Ito. Kasi nga, kinakagat ng mainstream media mga kababayan. Imagine niyo 2017 pa, nag-ingay si Trillanes dyan. Inulit, kasi nga, ang hirap mga kababayan eh. Dito pa lang sa sinasabi ko, paano mo ngayon, may ebidensya ka ba na magtuturo kay Bongo na siya nag-influensya doon sa desisyon, sa pagpili ng kontrata? Pangalawa, si Bongo ba nagdidesisyon? Most likely, hindi. Sabihin si PRRD kasi siya ang mayor ngayon. Magkamag-anak ba si Bongo at si PRRD? Magkamag-anak ba ang kontraktor at si PRRD? Naku, ang labo talaga mga kababayan. Hindi tayo abogado, pero of course, again, common sense yung gagamitin natin dito. Hanggat walang ebidensya na magtuturo, magsasabi, which I think wala talaga, na inimpluensyahan ni Bongo si PRRD, which I doubt mga kababayan na mangyayari yan, ninimpluensyahan ni Bongo Sperardi para piliin yung kanyang mga pamilya or negosyo ng kanyang pamilya or ng kumpanya ng kanyang pamilya para sa mga proyekto sa Davao mga kababayan. Itong huling tanong natin, dito sa punto na ito. Ang mga pamilya ni Bongo mga kababayan, mayroon bang ghost projects? Kung mayroong ghost projects, then most likely dapat kasuhan, di ba? Ang problema, anong presenta ni Trillanes? Hindi naman ghost projects ang issue na presenta ni Trillanes, mga kababayan. Ang issue na presenta niya ay kamag-anak lang, ama at kapatid ni Senator Bongo na nakakuha ng ilang bilyon. Ito, pakinggan natin. Anong banat dito ni Salvador Panelo, mga kababayan, sa tauhan ng media? Basically to corner contracts for the family of Senator Bongo. What are your thoughts on that? Don't even understand ba't pinapatulan niyo si Trillanes. He has been lying. All the accusations that he has thrown against the Dutertes, hindi naman niya naprobahan, di ba? Remember when he was running for president? Sa BPI. I lawyered for the former president at the time, sa BPI. Sabi niya, 315 million ba yun? Yung pala, 16,000 lang Tapos, he has, I forgot the name of the lawyer who died. Si attorney something, anyway, di ba, nagpunta siya sa siya nag-file ng complaint. Then later, before he died, sabi niya, political lang pala, ginamit na ako. Marami siyang, lahat ng mga kasinungalingan, nilalabas niya. To make himself politically relevant. But, ang problema, mga kasama sa media, pinapatulan siya. So, he filed a plunder complaint. Obviously, that's... Ayan mga kababayan, simple lang naman. Ito nga. Ewan ko ba itong media naman talaga kasi, magaling naman sana itong mag-research. Magaling itong magtanong. Pero again, ito na nga kahapon, maganda sana na tanong, sir, meron ka bang tinanong si Trillanes? Sir, meron ka bang additional evidence dito na makapapatunay dito sa mga allegation mo? O nagalit si Trillanes, mga kababayan? Maganda na sana, kaso natakot yung nagtanong, kasi hindi si Pinky Web na yung nagtanong, mga kababayan. Kagabi, hindi si Pinky Web, yung iba, yung lalaki. Si, anong patawag niya? George. Di natakot na. Hindi. Yung mga tanong niya, mga kasunod niya, mga tanong niya, ay yun na lang mga sumasang-ayon doon sa mga sinasabi ni Antonio Trillanes, mga kababayan. Yan yung problema dito sa media. Pero of course, ito, titingnan agad. Ito yung mga kasunod na mga nangyayari. Iniipit yung mga contractors, naging ombudsman si Rimulya, nanghula si Rimulya na si Bongo pinoprotektahan ng Madiskaya. Trillanes din, nag-ingay, nag-file ng kaso laban kay Bongo. So dito na natin makikita kung sinong tinatarget dito sa script, mga kababayan. Pagkatapos mag-file ni Trillanes ng kaso sa ombudsman, kagat ng media. Lahat ng pinag-uusapan ng mainstream media ay si Trillanes at si Bongo. Diba? Yung mga final na kaso ni Trillanes, mga kababayan. Again, tanong ko sa inyo, kayo naniniwala pa ba kayo kay Trillanes, mga kababayan? Imagine niyo sa huling eleksyon sa Caloocan, mga kababayan, tumakbo itong mayor. Ilang boto ang nakuha nito? Hindi nga umabot ng 300,000. Nasa, kung tama yung pagka-remember ko, mga kababayan, nasa 200,000 lamang. Mahigit 200,000 lang ang nakuha, mga kababayan. Hindi pa nga umabot ng 50% sa total population or total voters from Caloocan. Yet ngayon, itong mainstream media, pinapakain sa atin itong pakulo ni Trillanes, mga kababayan.
So dito na natin makikita na talaga itong script nila, dito ito papunta kay Bongo, mga kababayan. Rimulya, Trillanes, media, mainstream media. Sino kaya nagko-kumpas dito, mga kababayan? Hindi naman natin masasabi na coincidence lang na naghula si Crispin Boying Rimulya, yung ombudsman, tapos nag-file ng kaso si Trillanes. Sa tingin nyo ba coincidence yun? Of course, alam natin kakagatin yan ng media. Kasi story. Ito ngayon, mga kababayan, ano pang kasunod ng mga nangyayari? Si Ping Lacson babalik bilang Senate Blue Ribbon Committee. Anong sabi ni Ping Lacson, mga kababayan? Wala raw siyang pakialam kung sinong masagasaan. Ang tsaka niya sinasabi dyan, mga kababayan, di ba? Nung pinalitan nila si Marcoleta, yan yung sinasabi nila. Pero nung nagsalita, yung mga kasamahan niya sa majority, Senate Majority Group, bakit nag-resign siya? Di ba? Di ba ang layo, mga kababayan? Akala ko ba wala siyang pakialam kung sinong masagasaan? Kasi, mga kababayan, ang reklamo naman, tingnan ninyo ito, mga pangloloko ni Ping, mga kababayan. Unfortunately, hindi wala na akong tiwala kay Ping. Binoto ko naman yan ilang beses. Probably huli na yung May 2025. Ito, tingnan yung panloloko, ha. Ang nire-raise ng issue ng mga kasamahan niya ay ang takbo ng Senate Blue Ribbon Committee ay lumilihis. Umiiwas na sa totoong mastermind. Yan yung issue nire-raise nila. Pati yung minority, ganyan yung nire-raise. Bakit hindi mabanggit yung Martin Romualdez at Zaldico? Bakit hindi maimbitahan? Lumilihis. Anong sabi ni Ping? May interparliamentary courtesy. Tapos, ito, bakit ko nasabing nagsisinungaling, mga kababayan? Yan yung isyong nire-raise. Iba yung sagot niya. Ang sagot niya, wala akong pakialam kung sinong masasagasaan. Magre-resign na daw siya, o nag-resign daw siya, kasi hindi na natuwa yung mga kasamahan niya kasi sila ang tinatamaan. Hindi naman yung concern. Yung concern is umiiwas sa mga totoong mastermind dito. Mga kababayan. Yan yung issue dyan. Of course, dahil dyan, nakikita natin, mga kababayan, na pati si Ping pala nabibili. Yan yung issue dyan, mga kababayan. Ano pang mga kasunod ng mga nangyayari? Ngayong araw, eto, may sinasabi dito sa ICI. Ayan, anong sabi ngayon? Hindi na lang natin i-play, mga kababayan. Kasi nga, dito na, pinalabas na nila yung pangalan ni Senator Bongo, mga kababayan. Dito na, sabi na, Rimulya, Bongo yung sinasabi. Trillanes, Bongo yung sinasabi. Di ba? Tapos, ngayon, si Ping babalik, most likely, mga kababayan, na ang nakikita natin ngayon, pagbabalik ng Blue Ribbon Committee, dadalhin nila ito ngayon dito kay Bongo. Ayan yung nakikita natin. Kasi ito, pagbabalik ni Ping, bakit ganito yung statement niya? Wala tayong pakialam kung sinong masagasaan. Hindi most likely, mga kababayan, may plano. Pero of course, tanungin mo si Ping regarding sa mga congressman kung nasaan na yung 67 na congressman na alam niya, hindi siya makapagbanggit ng pangalan. Di ba? Hindi siya makapagbanggit ng pangalan. Eto, kasunod niyan, balik si Ping. Kasunod niyan, itong ICI, magla-live na daw. Ila-live stream na daw, mga kababayan, ang hearing ng ICI. Most likely, mga kababayan, nakikita natin dito, meron na itong identified na mga resource person na iimbitahan. Na ang ituturo dito ay si Senator Bongo. Kasi naka-live stream na di ba? So mukhang narinig na nila for how many weeks yung statement ng iba, yung ibang involved dito, lalong-lalo na si Tamba, lalong-lalo na si Martin Romualdez. Tapos ngayon, ito, nakikita natin, ito kasunod dito, mukhang magkiklear na yan si Tamba. Kasi ang ituturo na dito
na sa live stream ng mga kababayan na kung saan kakagatin talaga ng mainstream media, ipalalabas na nila dyan yung pangalan ni Senator Bongo. Yan yung nakikita natin mga kababayan. Ay, hopefully, of course, ito'y mga connect the dots lang naman natin dito. Of course, ano lang naman tayo, ordinaryong Pilipino lang naman tayo na nag-a-analyze sa mga nangyayari dito. Hopeful pa rin ako mga kababayan, pinapanalangin ko pa rin na mali yung analysis ko dito mga kababayan. And hopefully, mali din yung pag-connect the dots ko dito. Okay? Kasi ito nga mga nangyari, sino mga pangalan or sino ang pinapalabas dito. Okay? So ano ngayon ang mga magiging implikasyon dito mga kababayan? Ito, unang-una. Since ICI hearing ito, babantayan ito ng media at ng mga taong bayan kung anong lalabas dyan sa investigation, pati na rin sa Senate Blue Ribbon Committee, yan na yung ipapasok sa isipan ng taong bayan. Okay? Ang hirap dito mga kababayan, bakit ko nasabi medyo mahirap ito? Halimbawa, ituturo na talaga nila, dadalhin talaga nila ito dito kay Senator Bongo. Okay? Ang hirap dito, hindi ito magpang-abot dito sa mga binubulgar ni Toby Chanco. Ito, balikan natin si Toby Chanco mga kababayan. Anong sinasabi ni Toby Chanco? Okay, ito pakinggan natin. Teka lang, adjust lang natin yung speed mga kababayan. Ayan, eto. Ano sinasabi ni Toby Chanco dito? Ayan. Kung saan mas mahirap i-track ang pondo. Bagamat pinirmahan ni PBBM ang budget, marami sa mga proyekto ang nilagyan niya ng veto at nilagay sa for later release. Hindi sa marami, programa ng konti lang. Binario News Channel na Politico Talks, tinwento ni Representative Toby Chanco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR na kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Mga best friends ni Zaldico mga kababayan. Sa akin na paano yan? In-FLR nyo. May mga namuhunan na dyan. Advance, malalim yung implikasyon ng may mga namuhunan na. Advance. Sabi ko doon, syempre nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? Hindi sabihin, next. No, hindi na ako makumbinsi doon sa may namuhunan. Sabi nila, paano yan? Na ipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Matapos nito, binanggit na agad ang naging usapan sa Pangulo. Sinabi sa akin, sinisingil nila na i-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, kaya nakatutok na si PBBM nung July 21. Sinabi ni PBBM na hindi niya din alam yan dahil hindi alam ang usapan. Walang ganyang usapan. Ayan, malina. Nang mahiya naman kayo. Pero ito mga kababayan, maganda nito sinasabi ni Toby Chanco mga kababayan. Wala lang nakapansin dito eh. Okay? Ay, klaro-klaro. Ito, bago natin putahan yan. Ito, klarong-klaro. Again, bakit ko nasabi, mahihirapan sila dito kahit ilang beses pa nilang sabihin yung pangalan ni Bongo dyan sa hearing. Halimbawa, kung ilalabas talaga nila yung pangalan ni Bongo sa ICI at sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, bakit ko nasabing mahihirapan silang ikukumbinsihin yung taong bayan? Dahil dito mga kababayan, hindi magpang-abot yung mga revelasyon dito ni Toby Chanco, ni VP Sara, at ni PRRD sa posibleng pagkonekta nila dito sa flood control issues dito kay Senator Bongo mga kababayan. Di ba? Again, common sense magsasabi sa atin, paano mo ituturo si Senator Bongo bilang mastermind dyan sa mga issues dyan sa DPWH, sa mga infrastructures? Kung in the first place, ang nangyaring lokohan dito sa House of Representatives. So paano ngayon yan paniniwalaan at i-connect ng mga taong bayan? Di ba ang hirap? Pero of course, ito, hindi naman, ito ngang nakikita natin, hindi naman sila yung admin, sila Bongo, naging opposition sila dito. Of course, hindi tayo magtataka kung bakit lalabas talaga yung mga pangalan ng mga kalaban nila. Katulad ni Bongo, katulad ni Bato, katulad ni VP Sara. Di ba? Kasi ganyan yung gustong sirain nila mga kababayan. Yan, klaro-klaro. Again, ito, tingnan natin. Ito, tanong natin. Itong mga taong tong sinasabi ni Toby Chanco, JJ Suarez, Dong Gonzales, naimbitahan na ba ito ng ICI? Di ba?
Ilang beses nang naimbitahan si Toby Chanco. Huwag niyo sabihin sa akin, hindi nagsalita si Toby Chanco at hindi binanggit itong mga pangalan to. Oh, which I doubt mga kababayan. Again, sa tingin ko, nabanggit na ito. Iniiwasan lang itong imbitahan kasi most likely, may masasabi itong mga taong to. Ito mga contractors ito, Dong Gonzales mga kababayan, tingnan nyo dyan sa Pampanga. Ngayon, nagre-reklamo sila. Kapatid ni Bongo, ama ni Bongo. Hindi nga yun kumpanya ni Bongo eh. Posible, mabibigyan si Bongo siguro sa kanyang ama. Pero which I doubt mga kababayan. Again, tingnan ninyo. Again, sa normal na pamumuhay natin. Nung time na nagkatrabaho tayo, pagkatapos nating mag-aral, nagtrabaho tayo, nanghihingi pa ba tayo sa ating ama mga kababayan o sa ating mga magulang? Most likely hindi, di ba? Kasi, nasa isip natin na tayo dapat magbibigay. Yan yung normal na iniisip ng mga Pilipino. Ngayon, may sarili na kayong pamilya ng mga kapatid ninyo. Nanghihingi o nagbibigayan pa ba kayo ng mga resources o halimbawa, dyan, mga pera? Pwede siguro, meron siguro mga pagkakataon na kailangan mo ng tulong, nanghihingi ka ng tulong, pwede siguro. Pero kung sabihin mo na, kumita ka dito, bigyan mo ako. Which I doubt mga kababayan. Kasi, kanya-kanya na yan. Kanya-kanya na yan mga kababayan. Pero of course, dahil kalaban, gusto nilang ipalabas yan na si Senator Bongo. But then again, kung sasabihin natin ito, mga pamilya ni Senator Bongo, may kinalaman dyan sa mga kontratang nakuha sa gobyerno, paano na lang kung yung mga mambabatas mismo, sila yung kontraktor? O bakit hindi yan punahin ni Antonio Trillanes mga kababayan? Yan, halimbawa, yan nga, sabi ko, si Dong Gonzales, mga kababayan, siya mismo ang kontraktor. Si Zaldico. Well, of course, lumabas na yung pangalan ni Zaldico. Siya yung dito sacrificial lang mga kababayan. Yung sa One Rider Party List, si Roch Gutierrez mga kababayan. Pamilya nila. Di ba? Kung reklamo kayo kay Bongo, bakit hindi ka nagreklamo kay Roch Gutierrez? Na pamilya din naman nila. Maraming nakuhang kontrata sa gobyerno. Nationwide pa mga kababayan. Di ba? So again, ito talaga, kailangan itong gisingin ni Salvador Panilo mga kababayan, itong taga mainstream media. Well, of course, alam natin, bayaran ito, so wala tayong magagawa dyan. Kaya, pinag-uusapan natin itong mga kababayan para tayong lahat, somehow, mag-iisip na rin na anong ginagawa ng mga taong to dito sa atin. Pinaglalaruan tayo, niloloko tayo mga kababayan. Lalong-lalo kung hindi ka nakikinig ka lang sa mainstream media, tapos busy ka, hindi ka masyadong makapag-isip, so most likely mapapaniwalaan mo talaga itong mga sinasabi nila. Yan yung magiging problema dyan mga kababayan. But anyway, so hopefully, kung tignan pa rin natin, again, sabi ko nga, hopefully mali ako mga kababayan. Again, tignan pa rin natin kung ano magiging takbo dito sa ICI hearing at sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. Kung mayroon ba silang bayag na imbitahan ito, lalo-lalo na itong mga pinangalanan ni Toby Chanco mga kababayan. Bago natin tapusin pala, ito pala na, munti ko na nakalimutan. Ito, anong sabi dito ni Toby Chanco dito mga kababayan? Wala daw usapan na ganyan. Diba? Ito, balikan natin itong punto na ito. Ito, pakinggan nyo. Na-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, kaya nakaputok na si PBBM nung sinabi ni PBBM na hindi niya rin alam yan dahil hindi usapan. Walang ganyang usapan. Ayan, malina. Walang ganyang usapan. Ibig sabihin, mga kababayan, ibig sabihin, i-comment nyo mga kababayan kung ano sa tingin nyo ibig sabihin dyan. Mayroong mga usap-usapan dyan sa mga taga-House of Representatives ng mga kalyado nila, kasama si Tamba mga kababayan, si Martin Romualdez, at kasama si PBBM. Posible, dito sa pagpirma sa impeachment, dito sa mga, sa pagpirma sa impeachment, sa pag-hold ng budget para pumirma yung mga congressman,
Posible, hindi sila nag-usap dyan. Kaya sabi ni PBBM, walang ganyang usapan. Pero most likely mga kababayan, mayroong usapan sila, mga kongresista kasama si PBBM. So, i-comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Okay, so dito na lang po muna tayo. Pag-like po and share ng videos natin. Dito pag-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.